Kagaya nung ginagawa niya nung siya ang presidente. Sabi niya, ako ang bahala sa inyo. Gawin niyo lang yung tama. Kung lumaban sila, yung mga drug lord, tirahin ninyo, ako ang makukulong. Wow, what an assurance. Malala ko rin nung Marawi siege, marabing kanyang statement of support sa mga sundalo, to a point na pumunta pa siya sa main battle area. Naku po, very chilling effect, positive effect sa mga sundalo nung binibisita sila ng commander-in-chief na willing to die, risking his life. Ayaw ng mga general na magpunta siya sa Marawi. Ba't sabi niya, no, I am their commander-in-chief. Bakit ako hindi pupunta? Yan, nag-wear lang siya ng vest. Yan, daming sniper na mga Mauti ISIS. Delikado siya. Alam, nevertheless, pumunta pa rin. Yung fighting spirit ng ating mga kasundaloan, I tell you, I was there. Dahil every weekend, nagdi-deliver ako ng mga pagkain sa ating mga sundalo. Kaya madaling natapos yung Marawi siege dahil sa isang leader na katulad ni Tatay Digong. Kaya dito ngayon sa nararamdaman ko kay Tatay Digong, naaawa siya sa mga pulis. Kaya nagbigay siya ng ganitong statement. There must be a strongly worded statement supporting the police. Suportahan nyo. Anong nangyari sa pulis ngayon? Okay? Inamin ni Secretary Abalos na malala ang involvement ng kapulisan, although hindi naman lahat. Mas marami yung matino. Kaya lang, may mga pulis na sangkot sa illegal na droga. So, yung hakbang ni Secretary Abalos, maganda yung intention niya to cleanse the PNP ng mga iskalawats, yung mga involved sa droga. Kaya lang, parang mali yung pamamaraan niya, yung mass resignation of PNP colonels in general. Ako, may nakakausap ako, mga kaibigan kong police colonel. Sabi nila, sir, grabe ang demoralization namin. Demoralize sila. Yung ganong mass resignation na hanging on the balance ang future, ang career ng mga PNP senior officers. Bakit mo idadamay yung maraming matitino sa kalukuhan ng mga ilan-ilan? Kaya, to me, kahit maganda yung intention ni Secretary Abalos, to me, it will not work. Because of those moves ni Secretary Abalos, tingin ko ito na, nagsalita na si Tatay Digong. Hopefully na matauhan sila. Okay? So, parang sinasabi ni Tatay Digong na, sayang yung nasimulan ko. Ayusin niyo ang inyong drug war campaign. Parang gano'n. So, pasarig. May mga tumatawag sa akin, lalo na dito sa Mindanao, sa North Cotabato. Sir, bumalik na ang droga sa amin. Nung una, panahon ni Tatay Digong, nako, takot ang mga drug lord. Kasi, takot sila kay Digong. Ngayon, wala na. Bumalik. Halos araw-araw may nangyaring masama sa aming lugar. To be specific, Tikit, North Cotabato. Tumawag sa akin isang Muslim. Sayang sir, sayang ang nasimulan ni Tatay Digong. Okay, kumusta sa inyong mga lugar, mga kaibigan, ang kalakaran sa droga? Wala na, kung kay Senator Bato pa, sabi niya, nawala ang fear factor. And I agree. Kasi, hindi pwedeng magbait-baitan ka lang kung ang katapat mo, itong mga hardened, mga halang ang kaluluwa ng mga drug lords. Kamay na bakal ang dapat itapat mo dyan. At si PBBM mabait, si General Asurin mabait, parehas na mabait. Kung mabait ka, paano ka katatakutan ng mga drug lord? Yun ang aking punto. Sana naman, makinig sila kay Tatay Digong na ipakita rin nila yung astig. Astig nilang willing sila na they will crush
lalo na yung suporta sa mga pulis, no? Encourage nila, do what is right. And then, warningan nila yung mga scalawags na we will crush you. Tama yun. So, ano ang solusyon para ma-cleanse, para malinisan ang PNP sa mga scalawags na just a very small percentage. Ulitin ko, mas marami ang matitinong pulis. Experience ko yan sa 34 years ko sa military service. I've been working with the PNP sa laban namin sa counterinsurgency. Marami ng pulis natin na nagbuwis ng buhay para sa kalayaan ng ating bansa. So, ano lang, yung wag yung shortcut. Gusto kasi ni Secretary Abalos, shortcut eh. Yung in just a matter of, I don't know how many months, itong cleansing nila, yung nire-review ang records ng mga senior officers. 3 months, 5 months. I don't know, mahirap yung maging negative, but to me, halos walang epekto yan.